Sumainyo po ang kapayapaan ng Diyos sa buhay. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel, na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita through social media, kamukha po ng Facebook Live. At ako po si Sister Angelica from Bulacan at isa po akong Katoliko. Tayo po ay sama-samang manalangin, lumapit sa awa ng ating Diyos at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Purihin ka mong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, maraming salamat sa online piging na inihain mo sa amin upang ang pagkaing espiritual ay makamtan namin. Ikaw isang Diyos ng Espiritu na dapat sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Patawarin mo po kami sa aming mga kahina at mga kasalanang nagawa sa mga nakalipas na oras. Ano po man ang aming nasabi, naisip, naikilos na hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon, paglilinis, pahingi ng tawad, aming nilalapit sa iyo. Ngayon din, ang iyong banal na Espiritu ay ibaba mo sa iyong mga lingkod. Gamitin mo lamang ako bilang instrumento, daluyan, na iyong mensahe, Panginoon. Lahat po kami na nakikinig ng iyong mabuting balita ay makasalanan. Kaya kami lumalapit sa iyo upang kami tulungan mong maging karoon ng kalakasan upang matanggihan ang mga kasalanan nito, Panginoon. Come, Holy Spirit, we need you. And come, Holy Spirit, we pray. Patuloy kang kumilo sa mga susunod pang mito, Panginoon. Ikaw ang maitaas at mabigyan parangal sa Facebook Live nito. Uli, ang lahat ng ito ay dalangin ko sa iyo, Ama, paano na anak, isa ng Espiritu Santo. Amen. So, muli, tuloy-tuloy na po tayo, sa pagbabasa ng mabuting balita. Sabi nga po ng Panginoong Hesus, hindi lang sa tinapay na buhay ng tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ganito ang pagkapanganak kay Hesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago pa sila nakasal, si Maria natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose ang kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat siya magliligtas ng kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Nang magising susi, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria at hindi dinalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Puri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Amen. So, purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng mabuting balita ngayong December 21, 2025, Sunday Gospel. Ang araw na ito ay para sa Panginoon. So, ang senaryo po ng mabuting balita ngayon ay tungkol sa pagkapanganak kay Hesus Kristo. Ang pagbasa ay nagmula kay San Mateo, chapter 1, verses 18 to 24. So, nandito po yung senaryo na ikinikwento kung paano ba ipinagpanganak, ang Panginoong Hesus Kristo. Sabi nga dito, mayroong dalawang parang mag-boyfriend, si Jose at si Maria. Ito yung mga magulang ni Jesus dito sa lupa. At nagbabalak na silang pakasal. Pero, bago pa silang makasal, natagpo ang naglilihi na si Maria. At ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, sa nakita ni Jose, na kanyang boyfriend, sa sitwasyon ni Maria, minalak ni Jose na hiwalayan si Maria. Hindi dahil sa hindi niya mahal si Maria,
Kundi kasi sa panahon na yun, hindi pwede yung ganong sitwasyon na hindi pa nga kayo kasal, buntis ka na. Kasi sa mga ganong sitwasyon sa panahon nila, pagka ganun ka, makukonsider na pangangalo niya yun. At ang parusa noon is yung stone to death, yung talagang babatuhin hanggang sa mamatay yung babaeng nangalo niya. Kaya yun namang mangyari ni Jose na mamatay si Maria. Wala naman siyang kasalanan, hindi po ba? Kasi nangyari ang lahat ng ito dahil ito ang kalooban ng Diyos. Ang ibig ng Diyos ay gamitin si Maria para siya yung magdala ng walang bahid kasalanan, ng dakilang Jesus, Panginoong Jesus, na naging tagapagtubos natin sa ating mga kasalanan. So, nagpakita ang isang anghel, si Anghel Gabriel kay Jose, at sinabi na ganun nga ang sitwasyon, huwag kang matakot, no? Nang bati ng ng anghel, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Siya yung nagbuntis, hindi dahil siya nabuntis ng iba, kundi dahil siya yung nabuntis sa kapuspusan ng banal na espiritu. At manganganak siya ng isang lalaki at papangalanan mo Emmanuel, na ibig sabihin God is with us. So pinangalanan din ng nila ang Panginoong Jesus na Jesus, di ba? And of course, the rest is history na. So, alam po nyo, tuwing Pasko, talaga namang nababanggit ang kung paano pinanganak, kung paano pinano ng Diyos na may panganak ang Panginoong Hesus Kristo. Kasi siya ang binigay na tutubos ng ating sangkatauhan. And hindi naman po talaga naging madali yung proseso ng pagdadalang tao ni Maria. Kasi si Maria, dalaga siya, tapos matatagpuan siyang buntis, hindi pa kinakasal, nakakaya talaga yun. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na yun eh. Hindi na, iba na eh. No, kahit mabuntis ang babae ngayon na dalaga, hindi na yun ikinakahiya. Parang naging normal na ngayon sa takbo ng mundo na mag-boyfriend, kakaroon ng premarital sex. And pag nabuntis yung babae, kahit hindi pa sila kasal, magsasama na sila. So, kung i-compare natin yung panahon noon at sa panahon ngayon, layo, no? Kasi doon, stone to death. Talagang babatuhin yung babae hanggang sa mamatay. Pag natagpuan na nangangalo niya. Pero ngayon, wala na. Wala nang bato-bato. Hindi, no? Ang mga babae ngayon ay iba na rin kasi, no? May pagka-liberated ang mga babae ngayon. Kahit mabuntis sila ng lalaki at kaya nila buhayin ng kanilang anak, hindi sila asa sa lalaki. So, pero may pinapakita sa atin in a way na, tuwing magdi-December, simbang gabi, madalas ano yung gospel na to yung kung paano pagkapanganak kay Hesus Kristo. Madalas po yun, no? Okay. And masasabi natin na bakit hindi natin tingnan in another way yung gospel? So, kung hindi pa kayo nagsisimba, medyo magkakaroon ka na yung idea kung ano po yung gospel ngayon. O kung nagsimba na kayo, additional reflection. Amen. Kasi ang binabanggit dito si Jose at si Maria. Amen. Wait. Ay, si Kuya. Ay, si Kuya. Wait, Kuya. Merry Christmas. Ay, ma'am, thank you po. Thank you po. So, okay. So, yun ang yun ang masasabi natin. Bigyan natin in another way, no? Kasi sa panahon ngayon, kung makikita niyo, ang word for the day natin ngayon is divorce. Sa panahon kasi natin ngayon, malayong-malayo na yung mga sinasabi natin nung panahon ng mga lolo't lola natin, mga ninuno natin, yung sinasabi na old fashion. Yung mga, di ba narinig niyo sa mga nanay niyo, no, na, naku, yung panahon ng lolo't lola niyo, mahawakan lang yung daliri ng dalaga. Ay, naku, pakasalan mo na yan. Hindi pwede yung ganyan na nahawakan mo na yung daliri ng anak ko, hindi mo papakasalan. Amen. Dito nga sa panahon natin, hawakan na lahat Hindi pa rin kasal. O, diba? O kung minsan yung babae pa minsan tumatanggi na pakasal. Kasi talaga hindi naman talaga madali yung
salitang kasal eh. Hindi talaga madali yan eh. Unlike noon talagang may pagka-old fashion ng ating mga magulang, lolo at lola, talagang ano sa kanila eh. Importante sa kanila yung dignity. Amen. And as time goes by, nagbabago ang panahon, nagbabago ang mundo, nagbabago ang mga pag-iisip ng mga tao. Kaya iba na rin ang tingin sa kasal, sa pagsasama, iba-iba na yan, no? Pero dito sa mabuting balita natin ngayon tungkol sa pagpapakita ng Anghel Gabriel kay Jose. Nagpakita kasi yung Anghel kay Jose sa kanyang panaginip eh. Kasi etong si Jose talagang matuwid na tao to. Talagang sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. And of course, ikaw ba naman malagay ka sa sitwasyon na kung saan, buntis yung girlfriend ko, wala naman nangyari sa amin, hindi pa kami kasalan, nagpaplano pa na kaming pakasal eh. Tapos biglang mapubuntis. Tapos ang batas noon sa panahon nila Jose at ni Maria, pag nakita talaga yung babae na nangangalun niya, babatuhin ng taong bayan hanggang sa mamatay. At nangyari yan kay Magdalena. Di ba si Magdalena, isa siyang babaeng masasabi nating prostitute. Nakhuli siya na nangangalun niya. Di ba, babatuhin na sana siya ng taong bayan para mamatay na siya sa pagbato. Kasi malaking kahihiyan yun eh. Pero di ba hindi natuloy? Kasi sinave siya ni Jesus Christ eh. Sabi nga ng Panginoon, sige, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siyang unang bumato kay Maria. Kay Magdalena. Yun. So, yung word natin for the day na divorce. Ako as a Catholic for me, hindi lang ako nag-i-speak sa sarili kong paniniwala, kundi nag-i-speak ako sa aral, sa mensahe na ibinibigay ng Diyos. Una sa lahat, hindi madaling mag-asawa. Magpakasal. Kasi, for us Catholic, ang marriage ay isang sakramento. Isa sa mga 7 sakramento. At talagang sabi nga ng mga matatanda, hindi yan parang kaning mainit na kapag isinusubo, iluluwa. Ito po naman talaga yun. And for me, experience ko sa pag-aasawa, ganun pala, ang hirap hindi ka mukha ng mga kabataan tayo, ng mga boyfriend, girlfriend pa lang natin yung ating mga partner, di ba parang bed of roses. Yung mga laging gusto mong makita, gusto mong makausap. Noong mga panahon namin, wala pang social media nun eh. Uso pa lang doon yung mga telepono, sulat, telegrama. Yeah. Mamimiss mo talaga. Hindi ka mukha ngayon eh. Ang mga kabataan, pag may mga boyfriend, talagang kamusta to the max eh. Meron pang nagbi-video nagbi-video sila araw-araw kahit malayo sila para magkikita sila. Nandun yung yung excitement, yung nafe-feel mo talagang mahal mo siya, nakafocus ka sa kanya, di ba? Pero once na magkaroon na kayo ng commitment, makasal na kayo, ay doon na nag-iiba ang ihip ng hangin. Doon mo na unti-unting nakikilala yung tunay na ugali ng napangasawa mo, yung kanyang mga ayaw. Siyempre, dalawang tao na nagsama sa iisang commitment na kasal, sa iisang bubong, dalawang tao na magkaiba ang pinag-aralan, magkaiba ang kung paano sila pinalaki ng kanilang mga magulang. Basta magkaiba sila. Tapos nagsama sila. At talagang adjustment. Talagang grabe. Doon mo palang madidiscover na, ang lakas pala niya humilik. Ayaw pala niya yung ganitong ulam. Di ba? Hindi ka mukha namang mag-boyfriend, mag-girlfriend, medyo nagtataguan pa yan ng mga hindi magagandang ugali. Amen. So, divorce, una sa lahat, ayaw yun ng Diyos. Ayaw yun ng Diyos. Pero bakit sa mundo at sa panahon natin ngayon, may mga bansa na talagang naisabatas na ang divorce? At dito sa Pilipinas, gusto ng iba na maisabatas din ang divorce. Bakit? Pagkatapos ba ng divorce, ano susunod? Isabatas yung abortion? Isabatas yung euthanasia? Parang ang mundo natin parang na ba? Tayo ba? Ang mundo ba natin? Ang mga batas ba natin? Kinakasihan pa ba ng Diyos? Meron bang God's will?
O yung mga batas natin is just a human will. Amen. Si Joseph, o si Jose sa mabuting balita, binalak niyang hiwalayan ng lihim si Maria, hindi dahil sa hindi niya mahal. Mahal niya si Maria, kaya nga papakasalan niya. Kaya dahil sa sobrang pagmamahal na kay Maria, ayaw niyang mapahiya si Maria at higit sa lahat, ayaw niyang mamatay si Maria. So, si Joseph ay isang matuwid na tao. Boyfriend, girlfriend pa lang sila. Ano na yun, nandun ay talaga yung pagmamahal niya, yung sakripisyo niya doon sa kanyang girlfriend. Amen. Sa panahon natin ngayon, nawawala na yata yung salitang sakripisyo. Nawawala na yata yung salitang commitment. Parang ang dali-dali na ngayon na magpapakasal, en grande, pagkatapos, ilang buwan lang, ng taon lang, naghihiwalay na. Una sa lahat sa mga kabataan na makakarinig ng mabuting balita sa araw na ito, alam nyo, kapag kayo ay nagpaplano palang pagpakasal, una sa lahat, pakasalan mo yung tao, tanong mo sa sarili mo, papakasalan mo lang ba siya dahil gwapo siya, maganda siya, mayaman siya, matalino siya? Ideal man o ideal? Actually, wala naman. Ngayon ko lang nalaman, hindi naman totoo yung ideal man tsaka ideal woman. Hindi naman totoo yan eh. Kasi wala namang ideal eh. Kasi lahat ng tao merong pagkukulang. Merong kapitlasan. Kaya sabi mo ba siya yung pinakagwapo? Meron. Kaya, pag magpapakasal ka, isipin mo sa lahat, ay ito. Magpapakasal tayo. Magiging isa tayo. At ang sabi ng Diyos, ang sino mang pinagsaman ng Diyos, hindi pa paghiwalayan yung tao. Tsaka itanong din sa sarili, no, bago magpakasal. Kapag itong taong bang to ng babae, kapag itong taong ito nabalda, nadiskrasya, kapag itong taong bang ito, sumaba yung ugali, mahal ko pa rin ba? Kasi, ang pag-aasawa, hindi ka dapat nakatingin lang sa magandang nakikita mo dun sa taong pakakasalan mo. Paano kung dumating, di ba? Unexpected naman na hindi natin masabi. Biglang kinasal kayo, biglang, di ba, wala diskrasya sa motor yung asawa mo. Kailangan mong ikaw na magtrabaho kasi hindi na niya kaya. O kaya, dumating yung parang pagkakataon na nang babae siya. Dati, nung mag-boyfriend kayo, ikaw pinakamagandang babae sa kanya. Nung makasal na kayo, yun na, di ba? Babaero pala. Yung mga ganun ba, kaya mo bang tanggapin? Amen. Kasi kailangan maging handa tayo hindi lang emotionally, mentally, spiritually lalo na sa pasok sa buhay pag-aasawa. Kasi marriage is marriage. Bakit may mga taong o mag-asawa na tumatagal ng 30 years, 40 years, 50 years? Bakit kaya? Isa lang ang reason nun. Kasi marunong silang magpatawad sa isa't isa. Because ang pinakamataas na uri ng pagmamahal na pwede mong ibigay sa iyong asawa at sa mga tao ay pagpapatawad. That's the reason why Jesus Christ naging tao, namuhay kasama ng mga tao, binigay ang kanyang buhay, pinako sa krus, dahil sa pagpapatawad. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya sa pag mag-asawa, hindi sila marunong magpatawad, talagang maghihiwalay. Talagang mag-search o ng mag-search sa divorce. Siguro kung may divorce dito sa Pilipinas, ang dami nang naghiwalay. Kasi wala pa nga divorce sa Pilipinas, ang dami nang nangangalunya, diba? Yung bang kasal sila sa simbahan, kasal sila ng legal, pero pag hindi sila nagkasundo, maghihiwalay. Hahanap na naman ng ibang partner. Tapos bubuo na naman ng pamilya sa ibang babae o sa ibang lalaki. Di ba? Wala pang divorce yun ha. Meron pang yun ha. Paano kung magkaroon ng divorce sa Pilipinas? Pwede mas lalo lumakas ang loob ng mag-asawa na maghiwalay. Amen.
Kasi alam nyo, kapag kinasal kayo sa simbahan, actually, andoon sa gitna ang Panginoon. Nandoon yung commitment. Sana makita ng mga partner na magkakasal na andito tayo, committed tayo kay God. Kaya nga talagang totoo na ang dapat nagiging center ng pagsasama ng mag-asawa ay ang Diyos. Ang Diyos ang referee. Hindi ba? Kasi ang unang-unang tinatarget ni Satanas na sirain ay ang mag-asawa. Pag sira ang mag-asawa, sira ang pamilya, sira ang mga anak. Amen. Kaya nag-work talaga ang diablo sa mag-asawa. And why nagkakahiwalay ang mga mag-asawa? Because of pride. Pride. Ego. Amen. Sabi ng Panginoon, ba't sinasabi ko na kailangan maging center ng pagsasama nyo o pag-iibigan nyo si God? Kasi may mga differences kayo eh. May mga differences, di ba? Kaya pag hindi nyo na maintindihan yung mga differences nyo, halika, andyan si God. Siya tanungin natin, ano bang dapat niyang i-advise sa atin? Amen. Ano bang sabi ng Diyos kapag ka nag-aaway ang mag-asawa? Love your enemy. Patawarin mo ang mga nagkakasala sa iyo. Amen. Kaya niniwala ako, ang pinakamataas na uri ng pagmamahal ay pagpapatawad. Kasi pag nagpapatawad ka, nagmamahal ka. Tayo nga, makasalanan eh. Makasalanan tayo lahat. Pero diba, tinatawad tayo ng Panginoon? Ganun ang kanyang pagmamahal. Kaya nga, sa utos, no? Ano ba ang mga 10 utos ng Diyos? Di ba ginawa yan 2 utos? Ano yung 2? From 10 to 2 commandments. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Eh, ang tanong, ano mo ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili? Eh, paano kung makasarili ka? Kung gano'n ka magmahal sa iyong sarili, di gano'n ka din sa kapwa mo. Kaya nga, nagkaroon ng new commandment, di ba? At ano yung new commandment? Isa na lang. Isang commandment na lang. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig ng Diyos sa'yo. Pag magmamahal daw tayo ng kapwa natin, kailangan yung quality ng love, ng pagmahal natin sa ating kapwa, eh kung paano tayo minamahal ng Diyos. Kapwa yun ha, pinag-usapan natin ibang tao. Eh what about, much more, sa ating mga asawa? Di ba? Ibigin natin sila, o ibigin nyo ang ating asawa kung paano tayo minamahal ng Diyos. Eh paano ba tayo minamahal ng Diyos? Una sa lahat, pinapatawad tayo sa mga kasalanan natin. Ilang beses ba tayo nagkakasala sa isang araw? Lagi nandoon yung umaagos. Yung di ba, forgiveness, yung habag, yung mercy. Ano tayo tapos sa asawa? Kasi di ba, kapag nag-asawa, sabi nga eh, kayo'y iisa na lang. Kaya nga si Eva, di ba, kinuha sa tadyang ni Adan. Kasi isa na lang eh. Na kapag nag-aasawa, di ba, talagang humihiwalay na sa mga magulang at nagsasama na. Minsan sinasabi natin, walay na tayo. Hindi magkasundo eh. Hindi magkasundo. Oo, walay na tayo, nang babae ka. Ayoko sa'yo, hindi na tayo. Sabi ko sa'yo, nang babae ka eh, hindi na kita mapapatawad. Don't ever say that. Huwag mong sasabihin kahit kanino na hindi na kita mapapatawad. Why? Maaring yun ang kasalanan ginawa sa'yo ng tao, pero may kasalanan din tayo. Paano ko sabihin naman ni God, hindi na kita patatawarin? At totoo naman yun eh. Sinabi sa Mateo na kapag hindi ka nagpapatawad sa iyong kapwa, hindi ka rin papatawarin ng Diyos. Pero kung nagpapatawad kayo sa iyong kapwa, papatawarin ka ng Diyos. Sapagkat kung ano yung sukatan na isinusukat mo sa iyong kapwa o takalan, yun din itatakal sa atin ng Diyos. Amen. Actually, habang nabubuhay tayo, unlimited yung pagpapatawad natin sa ating kapwa. Kasi pag nagpapatawad daw tayo ng ating kapwa, nagbabayad tayo sa ating mga kasalanan sa Diyos. Amen. So, napakahalaga na sa buhay natin ngayon, lalo na, no? Kung halimbawa, meron kang anak ngayon na nalalagay sa alanganin na parang gusto na makipaghiwalay sa manugang mo.
i-advise mo siya na wag. Meron nga mga marriage counseling, di ba? Kasi kahit gaano naman yung tindi yung pag-aaway ng mag-asawa meron at merong solusyon. Walang problema na walang solusyon. Lahat ng problema may solusyon. Hindi ba? Maliban na lang, kung binubugbog ka na, halos mamatay ka na sa bugbog, hiwalayan mo na. Ang sinasabi ng Panginoon, hanggat masisave ang relationship, isave natin. Kasi once at kawawang kawawa ang mga bata. Ang ating mga anak, silang nagsasakripisyo. Sino bang anak ang gusto na hiwalay ang mga magulang na hindi buong pamilya? Di po ba? Wala. Tapos sasabihin ng mag-asawa, o sige, hiwalay kami ng nanay mo ha. Yung nanay mo may sarili ng pamilya Ako din, meron namin, nagkaanak na kami sa mga iba't iba naming partner ngayon Pero mahal namin kayo. Kung sabihin nila sa mga first, sa kanilang first original family, pero mahal ko yung mga anak ka kahit meron kami ibang pamilya. Mga kapatid, kung talagang mahal mo mga anak mo, dapat minamahal mo din ang kanilang mga ina. Mahal mo ang mga anak mo, minamahal mo talaga yung tunay nilang mga ama. Amen. Kasi hindi magbibili yun ng pera yung buong pamilya. Di ba kayamanan yun? The basic, di ba? Community natin talaga, family. Kasi, kapag sira ang pamilya, sira ang community, sira ang mundo. Kaya magsisimula yun sa pamilya. Kaya kailangan buo ang pamilya. At nabubuo ang pamilya kapag ang kanilang kinukunan ng lakas, resources, ay ang Diyos. Kaya di ba sabi nga ng salita ng Diyos, paano ba natin palalakihin ang ating mga anak? Sa aral ng Diyos. Aanin mo yung anak na honor lagi sa pag-aaral. Aanin mo yung anak na graduate ng ganitong course, doctorate, masteral. Pero wala namang relasyon sa Diyos. Hindi yun ang kayamanan na gustong ipamana natin sa ating mga anak. Kaya nagsisimula sa atin yun. Actually, nagsisimula yun sa sarili natin. Bago sa partner natin. We cannot give something na wala tayo. Hindi tayo makakapagbigay ng peace of mind sa ating asawa kung tayo mismo wala tayong peace of mind. Kung matatandaan nyo yung kanta ni Whitney Houston, the greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself is the greatest love of all. Parang sarap kantahin, no? Hindi ba? Kailangan matuto tayong mahalin ang ating sarili, irespeto yung ating sarili, magbasanay tayo no, paano tayo magkakaroon ng peace para makakapagbigay tayo sa iba. Kasi pag meron tayo, no, makakapagbigay tayo sa iba, makakapag-share tayo. Amen. Kaya, kamukha ni Jose sa mabuting balita, naging selfless siya. Pero, nagtiwala siya sa Diyos. Nung sabihin ng anghel na, hindi, pakasalan mo yan si Maria. Yung nangyayari sa kanya, plano yun ng Diyos. Nagbuntis siya sa tulong ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Ay, paggising ni Jose, anong ginawa niya? Opo, sige po, susunod po ako. Pakakasalan ko po si Maria. Kahit ganito po yung sitwasyon. Kasi syempre, ibang sitwasyon ng mundo di ba? Yung mga panghusga, yung pangmamarites. Amen. Sana ganun tayo mga mag-asawa, sana ganun, no? Hindi tayo magkasundo. Pero dahil nandiyan ang Diyos, yan ang sundin natin. Yung will ni Lord na mangyari sa ating mag-asawa, hindi mga will natin. Kasi kung tayo lang will lang natin, kanya-kanya tayong pride. Kanya-kanya tayong pride. At nagsasuffer ang mga anak. Amen. Kaya ang divorce, 100% no. No. Kaya nga dapat bago ka magpakasal, siguraduhin mo, kaya mong sumulong sa mga problema, sa mga pagsubok na dadaanan ng mag-asawa. Tsaka mag-asawa, di dapat nag-iiwanan? Ba't kayo mag-iiwanan? Pinili nyo na nga, sa dami-dami nang naliligaw doon sa asawa mo, ikaw sinagot.
Sa dami-dami na pwede mo maligawan, yun ang pinakasalan mo. Tapos pagdating ng pagsubok, iwanan sa ere. Hindi dapat ganun. Hindi ba? Kailangan, kung nasasaktan mo yung asawa mo, mas masasaktan ka. Kasi isa na lang kayo eh. Pinagsama nga ng Diyos. Amen. Kaya wag natin pangarapin na magkaroon ng divorce sa Pilipinas dahil magkakaluko-luko tayo. Sira na nga eh, ang dami na nga hiwalay, wala pang divorce, no? Lalo na kung meron. Ano nang mangyayari? Ano nang mailalarawan mo sa isip mo? Amen. Pagtanggap sa partner mo. Sabi nga ng kanta, maging sino ka man. Maging matuwid tayo kamukha ni Jose. Oh, mga lalaki. Kasi, yung mga nakaraang gospel ng simbang gabi, tungkol kay Maria. Yung binabanggit na yung pagpapakita ng anghel kay Maria. At pagbabanggit ng, ikaw magiging ina ni Jesus. Ngayon naman, gospel is si Jose. Oh, mga lalaki. Lalo na yung mga family man, tinuturing nating mga tawag dito haligi. Tama ba yun? Ng tahanan. Kasi ang mga nanay, ilaw yan eh. Hindi pa huli ang lahat, diba? Kung nang babae ka na noon, pwede pa magbago ngayon. Kung napabayaan mo yung pamilya mo noon, pwede na. Kung matagal na kayong hiwalay, pwede kayong magbalikan. Bakit? Kasi ang mabuting balita, nananawagan ng repentance. Hanggat buhay pa tayo. Diba? Sabi na love is sweeter the second time around. Siguro, minsan nakakalimot lang tayo, no? Pagka mahirap na ang buhay mag-asawa, nakikita na lang natin yung hirap. Hirap sa pera, lagi nag-aaway sa pera, nag-aaway sa relasyon. Minsan, walit na bagay lang eh. Napag-aawayan eh. Ba't hindi nyo alalahanin yung mga time na nililigawan nyo siya? Binibigyan nyo na love letter, ng bulaklak. May bang gusto mo makita siya. Kilig na kilig ka. Lakas na kuryente, yung kadikit lang kayo. Diba? Yung bang nagre-reminisce ka, reminiscing yung past. Tsaka dapat pag nagpatawad kayo sa isa't isa, tapos na yun. Hindi yung pag nag-aaway kayo, kinakalkalo nyo pa yung year 1995, 1996. Tapos na yun. Kasi ganun na magpatawad ang Diyos eh. Tapos na yun. Hindi po ba? Tsaka ang mag-asawa dapat sila ang best of friends. Magkaibigan sila talaga. Kaya, magandang magnilayag in another way, another side, yung ginawa ni Jose na asawa ni Maria. Sa pagiging matuwid niyang tao, wala siyang pakialam kung ano yung maramdaman niya, masaktan siya. Basta ang nasa isip lang niya, susundin ko ang kalooban ng Diyos. Let your will be done, my Lord. Alipin mo ako, I'm your servant. Amen. Miracles will happen if we know the truth and trust the process. Amen. May mga bagay na nangyayari sa mag-asawa na, bakit nangyari to? Faithful naman ako sa kanya. Bakit nangyari to? Nagkaroon ng sakit yung asawa. Marami tayong bakit sa Diyos, no? Masama magsanong ng bakit. Kasi kahit si Maria, nagtanong siya, di ba? Bakit ako maglilihi? Dalaga naman ako. Okay na magtanong sa Diyos. Pero, huwag mong pagdududahan. Kasi ganun ang nangyari kay Zacarias, no? Nagduda siya. Kaya siya ay napipit na bingi. Ang lagi na lang nating isipin, ano man nangyayari sa ating pamilya, sa ating mag-asawa, lagi nating isipin, lagi tayong magkalkal ng maipagsasalamat sa Diyos. Amen. Kahit sabi mo pang yan ang pinakamasamang asawa, lasinggero, babaero, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat ginagamit yan, yung mga kahinaan ng asawa mo, ginagamit yan ng Diyos para mas lalong maging matatag ang pananampalataya natin. Hindi ba? Hindi nakikita mo na nainis ka sa kanya. Actually, kailangan nating maawa sa ating mga asawa na nasa kalagayan ng
kasalanan. Nagpapabaya ng mga babae. Maawa tayo sa asawa natin. Huwag tayo mainis. Bakit? Kasi may sakit espiritual ang ating asawa. Hindi pa niya nakikilala ang Diyos. Hindi pa niya tinatanggap ang Diyos. Kaya patuloy siya sa pagkakasala. Kinakawaan ng may sakit. Sapagkat ganyan ang ibinigay sa atin ng Diyos. Habag. Kaya ang Panginoong Jesus nagpapagaling siya ng mga bulag, nakakakita, nakakarinig ng mga bingi. Nahahabag kasi siya. Amen. Ganun din tayo dapat. Huwag na tayo magsawang manalangin. Magbabago din yan. Magbabago din yan. Hindi ba? Ang gusto lang ng Diyos, pagtitiis. At hindi natin makakaya yung salitang pagtitiis kung wala ang Diyos sa atin. Kasi tayong tao ngayon may sinapasensya eh. Kasi lahat ng bagay ngayon instant na eh. Instant na natin. Instant noodles, instant coffee. Lahat ng bagay ngayon cashless na, dipindot na. Naglilo ng pasensya ng tao eh. Eh di lalo na yung mag-asawa, may pasensya na sa isa't isa. Kung mainit ang ulo ng asawa mo, tumahimik kang mula, pwede ba? Hindi sasabayan mo yung init ng ulo. Eh magsasabog talaga kayo. Pag mainit ang ulo niya, tumahimik ka, makinig ka lang. Then pag maanatik na yung ulo niya, sometimes it's just a proper timing eh. Minsan kasi wala tayo sa hulog, alam mo yon, wala tayo sa proper timing. Yung pwede mo lang sabihin na isang bagay na sa tamang oras, hindi yung mali yung pasok ko. So, sana on the other hand, maisip natin na matularan si Jose na whatever will happen, talagang pinangatawanan niya yung pagpapakasal niya kay Maria. Bakit? Sapagkat yun ang gusto ng Diyos. Kasi may plano ang Diyos sa kanilang mag-asawa. Ganon din tayo, no? Ilang taon na ba kayo mag-asawa ngayon, no? Kailangan yung asawa nyo habang tumatagal, lalong gumaganda sa paningin nyo. Kahit mataba na yan. Kahit, di ba? Maganda pa rin. Siya pala yung pinakamagandang babae. Sulatan mo. Alam mo kami mga babae, sometimes habang tumatagal yung aming kakaedad kami, no? Ay, ako, ewan ko sa iba ha, pero para sa akin, yung bang bigyan mo lang ako ng kapirasong note, sabi mo, oh, I love you. Okay, pag nakikita mo ako sa umaga, sabi mo, ang ganda-ganda mo. Diba, kahit bulahin mo ako, masaya na ako, no? Diba? Kasi, habang tumatagal ang relasyon ng mag-asawa, dapat lalong naging sweet. Hindi yung kung kailan tumagal ng mag-asawa. Saka na magkahiwalay sa higaan. Kanya-kanya higaan na. Kung kailan tumatagal yung pag-aasawa, hindi na magkasabay sa pagkain. Kapatid, darating din ang time na hindi na kayo magkakatabi sa kama at hindi na kayo magkakasabay kumain at hindi mo na makikita yung pagmumukha ng asawa mo kasi darating yung time na mamamatay ang isa. Eh paano pag namatay na, sabi mo, iiyak-iyak ka ngayon. Mahanap-hanapin mo yung kanyang presence. Diba? Kaya hanggat nandiyan siya, pakita mo yung pagmamahal mo, yung forgiveness mo. Para pag namatay siya, paunin niya yung alaala na yung memories na yun. Diba? Kasi, sabi nga no, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, till death do us part. Kamatayan lang dapat ang nakapaghihiwalay sa mag-asawa. Hindi ang mga ibang babae, pera, ano lang yan. Pagsubok yun sa mag-asawa na kailangang mapagtakubayan kung ang Diyos ay nasa center ng kanilang pagsasama. Amen. Napakahalaga kasi na actually ngayon ko lang talagang mai-share na napakahalaga pala talaga sa buhay mag-asawa nandiyan ang Panginoon. Kasi pag wala talaga ang Panginoon, wala. Kanya-kanyang kanya-kanyang ego, kanya-kanyang pride. Kaya, maging matuwid tayo. Ang mga tatay, maging haligi sila ng tahanan. Sabi nga, di ba, ang mga lalaki, ibigin, mahalin ang mga babae kamukha ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia.
At ang mga babae, pasakop sa mga lalaki. Amen. Actually, masarap ang buhay mag-asawa pag ang Diyos ay nandun na sa kanila. Nandun yung pagpapakumbaba, pagpapatawad, mga simple things na appreciate mo na, nakikita mo na yung maganda sa kanya, diba? Masarap. Unlike nung wala si Kristo sa inyong pamilya, wala. Kunting bagay, away. Walang pag-uunawaan, walang pagbibigayan. Unlike na ngayon na nandiyan ang Panginoon. So, lahat tayo, kahit mag-asawa na, nakakaroon pa rin tayo ng mga kakulangan, pagkukulang. Pero kaya na yung pagpasensyahan. At pag-uusapan naman yun. As long as lagi nating iniisip, ano bang gusto ni Lord? Huwag tayo mag-away, ano bang gusto? Nag-away lang natin kapag lagi magbahay eh. Tapos oy kayo mga lalaki, huwag naman kayo mananakit ng mga babae. Diba nung may mga lalaki na nang bububog ng babae? Mawa naman kayo, ano nang laban ng mga babae para bugbugin nyo, suntukin nyo, yung punching bag. Amen. Huwag ganun. Minamahal ang babae. Tsaka eto pa isa ha, happy wife is a happy life. Totoo yan. Kapag pinasaya mo yung asawa mong babae, ay masaya ang pamilya mo. Diba? Happy wife is a happy life. Nandiyan ang ilaw eh. Pasayahin mo yung asawa mo at ako, liligaya ang iyong buhay. Hindi ko malungkot ang ilaw ng tahanan, eh didilim ang buhay. Amen. So, talaga dito sa Dubakan. So, anahin natin yan. Ang totoo kasi pagmamahal talaga selfless. Kamukha ni Kristo. Hindi niya iintindi yung pagiging Diyos niya eh. Anak ng Diyos. Inalimutan niya yun. Nagkatawang tao siya para tayo tubusin sa kasalanan. Selfless siya. Ganun din tayo sa pagmamahal. So, paano tayo minamahal ng Diyos? Ganun din natin mahalin natin ng asawa. Diba? Basta, ang isa lang sigurado ako at 100% ako sigurado at may pagmamalaki ko kapag ang Diyos ay nasa mag-asawa ay dahil pa nila ang tumama sa loto. Kasi yun naman talaga naging source na natin eh. Ang Panginoon. Pakahalaga niya. Tapos ipamamana pa natin yan sa mga anak natin. Eh, hanggang sa kaapu-apuhan dadalhin yan. Amen. Nawadalangin ko na ang mga mag-asawa na babalak na maghiwalay, huwag naman sana gano'n. Kasi ayaw yun pa. Pero po tayo ng closing prayer. Panginoon, maraming salamat sa pagpapaalala sa amin na kaming mga committed na sa kasal ay laging isipin ang iyong kalooban. Lagi namin sundin. Ikaw ang maging boss sa aming tahanan, Panginoon. Upang sa ganon, lagi namin maisip na ang mag-asawa ay pinagsama mo. Hindi para mag-away, hindi para hiwalay. Kundi inutusan mo na magparami. Parami upang marami sumamba sa iyo. Lord, patuloy ko dinadalangin mga mag-asawang nasa period na nagusto na nila maghiwalay. Panginoon, give them the wisdom, my Lord. Yung pagpapatawad sa isa't isa. Maraming po salamat, Panginoon. Patuloy ko dinadalangin ng mga taong may karamdaman, mga taong nadadaan sa pagsubok, Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang nga sa langit. Diyan kami na aming kakanin sa araw-araw. Tawalin mo kami sa aming mga masala. Para ng pagkapatawad namin sa may kabasala sa amin. Huwag mo kami ipahinto sa tukso. At diyan mo kami sila ng masama.
pong salamat sa pakikinig ng Mabuting Balita. Muli ang Panginoon ng ating pinakinggan. At pakishare na lang po itong Sunday Gospel sa inyong timeline or sa inyong GC bilang pagsunod sa ating Great Commission ang pagpapalaganap ng Mabuting Balita. And of course, ibibigay ni Lord ang December 22, 2025, Monday Gospel. Muli sama-sama tayong magnilay ng Mabuting Balita bilang pagkain espiritual. Salamat sa Diyos. To God be the glory.